Yan, good day mga kaimas. Panibagong araw, panibagong vlog tayo. Meron tayong Honda Jazz engine wash tutorial. So, ano-ano nga ba yung mga dapat ingatan sa Honda Jazz engine wash tutorial kung wala kayong steamer machine? Okay? So, mga dapat nyo lang ingatan sa Honda Jazz ay ang kanyang computer box. Okay? Ayan. Computer box po or ECU module nitong makina. Konektado po yan, mga sensor na yan. Yan. Alis tayo ng battery bago tayo mag engine wash. Itong negative, ito yung positive, ito yung negative. Alisin natin yan. Yan, mamaya gagamit tayo ng chemical para sa aluminum hose. Ayan, aluminum hose po yan hanggang doon. Gamit tayo ng chemical para matanggal itong kanyang mga tartar or dumi. Okay, so paandarin muna natin bago natin i-engine wash. Make sure na wala tayong makita sa gauge na check engine. Paandarin natin. Susi. Bago tayo magtanggal ng battery, itong Honda Jazz. Papakita ko muna yung likod mga kahimas para maging familiar kayo. Okay, ayan kanyang likod. So yung harapan napakita ko rin para maging familiar kayo sa Honda Jazz. Yung kanyang harapan. Okay, sa mga gusto mag DIY or engine wash, kung sakaling wala kayong ang steamer machine, papaandarin natin. Bago natin paandarin, make sure na sa automatic transmission kailangan naka-parking. Okay, para sa mga baguhan, paandarin natin. Ayan. Yeah, may sounds. Ayan, paandarin natin. So normal po yan, makikita nyo habang di pa siya naandar yung kanyang sign ng check engine. Okay, so ayun mga kahimas, nawala yung check engine doon. Okay, so normal yung makina. Then kailangan after natin mag engine wash ay walang lumabas na check engine sign. Okay, mga kahimas, pinapakita ko yon para mag-familiar kayo lalo sa mga baguhan at sa mga makaka-encuentro ng engine wash check engine. Okay, and bago nyo engine wash, if in case merong lumabas sa check engine sa kanyang gauge, ipagbigay alam nyo muna sa may-ari bago nyo isagawa yung pag-engine wash para diba iwas damay. If in case naman na meron lumabas na check engine after nyo mag engine wash, ay pinakamaganda tumawag kayo ng mekaniko na merong scanner. Okay, wag po kayo tatawag ng mekaniko lang na walang scanner. Pinakamaganda po ay merong scanner dahil mahirap po manghula kung ano yung na-detect ng check engine dito sa gauge sa makina or sa buong harness itong nasa kupan nitong sasakyan. Okay, dahil ECU lamang po nakakaalam nun at ang kanyang scanner machine. So yan mga kaimas, saan tayo? Dahil magkatanggal tayo ng negative ng battery. So number 10. Okay, liabe or kung ano meron kayo dyan na pantanggal sa, pwede po yan. So mga dapat ingatan, ang kanyang computer box dito sa Honda Jazz. Syempre ang kanyang intake filter hose. Ayan. Okay, yung butas na yan, iwasan ninyo pasukin ng tubig dahil baka mabasa yung filter. Okay, basta takpan nyo ng plastic. Syempre ang kanyang insulator, hindi po yung ini-spray ng pressure water dahil masira po yan dahil gawa po yan sa manipis na lawanet at tela. Okay, mamaya po papakita ko yung tutorial paano maglinis ng insulator
na hindi gagamit ng pressure water. So mga kailangan natin, syempre engine degreaser, syempre blower, kung wala kayong blower pwede naman air compressor, pressure water, and kapag sobrang dumi ng makina or may mga tagasan lang is maaari po kayong gumamit ng kerosene or gas para sa mga langis, or kung wala kayong gas pwede naman po WD-40. Nagamit din po ako ng epekto po sa mga sa mga tagas po or mga langis bago kayo mag-spray ng pressure water. Okay, car shampoo, kung wala kayong pump tank machine automatic or Joy, car shampoo or Joy, pwede po yun. Microfiber towel, wash mitt, foam, pansabon, kahit alin po dyan pwede. Detailing brush or paint brush, pwede rin po. Ayan. Okay. Sa pagkasabon po mga kahimas ay iwasan po ninyo na maputol ang kanyang mga harness or mabunot itong kanyang mga socket terminal. Yung mga harness, iwasan nyo na maputol or yung mga cable. And sabunin lahat ng abot, lahat lang po ng abot ay kailangan sabunin. Okay? So gagamit tayo ng apron para nito mamayo ang ating belt at susi sa top coat color upang di magkaroon ng gasgas. Okay? Ayan. So hindi lang makina ang ating iingatan, syempre ang kanyang labas atin ding iingatan. Ayan. At sa mga baguhan. So ayan mga kahimas, tanggal na yung kanyang negative. Syempre may cover na yung computer box ng plastic. Hanggang ilalim kailangan matakpan nyo ng plastic. Okay? Then yung kanyang intake filter hose, ayan, may plastic na rin para hindi pumasok sa kanyang filter yung tubig. Okay? Basta hanggang ibaba, then wag nyo tutukan ng pressure water. Ayan. So ayun mga kahimas, gagamit naman tayo ng microfiber towel na may sabon na pinigaan ko lang ng maigi.
And tsaka natin ihahagod sa insulator. Okay, kailangan po mapigaan ninyo na maigi ang microfiber towel bago nyo ihagod para po hindi masira ang lawanet. Okay, hagod nyo na sa buong hood or buong insulator hanggat makuha yung dumi. And sa top coat color naman, pwede kayo mag-apply ng microfiber towel at engine degreaser. Ayan mga kahimas, kapag marumi ng basahan ay banlawan nyo lang sa may sabon, then pigaan nyo lang ulit ng maigi bago nyo ulit i-apply hanggang makuha yung dumi sa insulator. Okay, sa patuloy lamang mga kahimas. Shoutout po sa lahat ng mga viewers ko, silent viewers at mga bagong subscribers. So thank you po sa inyo lahat. Ingat po kayo kung saan mga naroon. Mga kahimas, ihagod nyo lang nang ihagod hanggat makuha ang dumi sa insulator. Huwag po gagamit ng pressure water. So ayan mga kahimas, make sure na bago nyo ikabit yung battery or paandarin yung makina, kailangan na blower nyo lahat ng mga terminal socket. Okay? Para hindi magkaroon ng aberya. Lalo yung terminal sa alternator, terminal socket, kailangan mablower nyo lahat na, or yung buong makina ay kailangan nyo mablower na maayos bago nyo paandarin. Okay? Yan. Paandarin natin. Tignan natin kung meron check engine, kanyang gauge. Okay? So ayan mga kahimas, wala po siyang check engine. Very good. Ganda ng kanyang gauge. Japan gauge. Yan. Wala po siyang check engine mga kahimas. Maganda yan, bata. Pinahanga mo. So yun mga kahimas, at mabot na kayo hanggang sa kaduluduluhan ng ating tutorial.
Kaya sa mga baguhan ko dyan viewers, maaari nyo bisitahan ang aking YouTube channel for more tutorial ng iba't ibang unit or iba't ibang sasakyan na aking sinagawang pag-engine wash. Meron po ako dyan para sa mga gusto mag DIY engine wash. So ulitin ko po ulit mga kahimas na bago kayo magsagawa ng pag-engine wash ay check nyo muna yung gauge. Okay? Meron kasing mga tao na hahanap damay na ayaw sabihin yung problema sa makina na samantala sa mga baguhan ay hindi marunong tumingin. Pag may nakita kayo na check engine na naandar yung sasakyan, pinakamaganda niyan ay pagbigaalam nyo sa marunong, or i-ask nyo muna sa may-ari or videohan nyo muna na bago kayo magsagawa ng pag-engine wash ay meron ng check engine para hindi kayo madamay sa problema ng makina. Okay? Sa bago kayo mag-start ng pag-engine wash ay video nyo muna yung gauge. So yun, para naman sa car owner, ang mapapayo ko lang po sa inyo, ipingkis na na-under po yung makina ng inyong sasakyan at nakita nyo po sa gauge na meron siyang check engine na lobas, ang pinakamaganda na po niyan ay tumawag po kayo ng mekaniko na meron pong scanner. Okay? Para malaman po kung ano po yung sablay at nagkaroon ng check engine sa inyong gauge. Yun lang po mapapayo ko sa inyo. Siyempre wag niyo na itakbo ng malayo kasi nga po check engine na nga po, di ba? Wag niyo na po itakbo, or kung nasa highway man kayo, nanakbo kayo, meron check engine, itabi niyo muna yung sasakyan. Or dalahin nyo na sa madaanan yung mga mekaniko na shop. Yun lang po mapapayo ko sa inyo. So yun mga kahimas, maraming salamat sa panonood at ingat po lahat. Kung bago po kayo sa channel ko, maaari nyo bisitahin ang aking YouTube channel for more tutorial. So thank you for watching. So bye bye po.